itong kay Diskaya, si Cory Diskaya. Si Cory Diskaya, ano ito mga kabunyog, ah, naghihinanakit, nagdadrama si Cory Diskaya. Sabi ni Cory Diskaya, napasubo daw silang mag-asawa ni Sara Diskaya. Kasi ang dami daw nilang itinuro na mga politiko, ang dami daw nilang itinuro sa kanilang testimonya. Ha? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang sinasabi ni ano, ang sinasabi ni ang sinasabi ni ito ni Cory Diskaya, parang napasubo sila diyan. Kasi nga ano daw, ang dami daw nilang sinabi, ano nila, itinuro nila sa kanilang testimonya, binanggit nila yung mga politiko na sangkot, tapos nagkaano-ano daw sila, parang ang inabot daw sa kanila, nakasuhan yung kanyang asawa. Hmm? Parang ano ito, ang nangyayari sa kanila ngayon, napahamak tuloy sila dahil sa kanilang pag-cooperate. Yan ang sinasabi ni Cory Diskaya. Kung ganun din lang naman daw sana pala, hindi na lang sila nag-cooperate. Ang nangyari daw ngayon, sila yung pinag-iinitan. Kaya daw nakasuhan yung asawa niyang si Sara Diskaya. Kaya ito daw, ginantihan daw yung asawa niya. Dahil sa kanilang sinumpaang salaysay na marami silang binanggit na mga politiko. Tapos yung mga politiko naman, hindi naman daw nakasuhan. Sila pa daw ngayon ang nakasuhan yung asawa niya. Malamang sa susunod siya. Ngayon, tama ba yung sinasabi na yan ni Cory Diskaya? Ay sa totoo lang, mali siya eh. Hindi naman sila fully nag-cooperate. Ang mga tinuro niya ng mga kongresista, mga ano yun eh. Mali-mali nga eh. Halimbawa, tinuro niya si Congressman Roman Romulo ng Pasig. Ang layo naman no? Tapos si Marcy Chodoro ng Marikina. Yung sinasabi niyang panahon na nagbigay daw sa kanila ng proyekto at binigyan din nila ng kickback si Marcy Chodoro. Hindi naman congressman si Marcy Chodoro noon. Marami pa. Ang karamihan ng mga kongresista doon, mga kongresista ng Quezon City. Parang tinuruan sila ni Mike Defensor. Kasi mga kalaban yata sa politika nila Mike Defensor yun. Oh, kaya, kumbaga, tapos wala man lang na senador. Walang senador. Wala rin na panahon ni Duterte. Alam mo, sila Bongo. Samantalang yumaman sila sa panahon ng Duterte. Ano yun? Yung sinasabi ni Cory Diskaya na nag-cooperate sila, mag-asawa, at marami silang tinuro, hindi naman totoo yun. At ang gusto nila, malagay sila sa witness protection program, state witness, wala silang ibabalik, restitution. Sinusunod kasi nila si Marcoleta eh. Yun ang advice kanila ni Marcoleta, huwag kayong magsauli. Hindi kailangan niya sa witness protection program. Tingnan niyo si Bernardo. Tingnan niyo si Alcantara. Tingnan niyo si Opulencia. Di ba state witness na sila, state witnesses na sila? Kasi yung kanilang salaysay, talagang marami silang itinuro. Si Bernardo, si Alcantara, marami. At saka nagbalik sila ng mga ninakaw na yaman. Ito naman sila Diskaya, wala. Selective yung kanilang mga tinuro. Pinoprotektahan pa yung mga senador. Tapos ngayon sasabihin niya, ang dami na daw nilang tinuro, sila pa daw ngayon napahamak. Baliktad. Baliktad. Hindi kayo nagko-cooperate, kayong mag-asawa. At sinusunod nyo yung advice ni Marcoleta. Yun, dun kayo napahamak eh. Tapos ayaw nyong magbalik ng ninakaw na yaman. Yun ang problema dun. Kaya, yung sinasabi na yan ni Cory Diskaya na para daw silang naging, ang tawag dyan? Sila daw yung naging scapegoat. Sa halip daw na mapabuti ang kalagayan nila, sila pa daw ang nadiin. Tapos yung mga politiko daw na tinuro nila, nakalibre. Ginantihan daw sila, kaya kinasuhan daw yung asawa niya. Kaya para sa kanya, yung pagkaso sa asawa niya, kay Sara Diskaya, pagganti yun sa kanila.
Kaya napasama pa daw tuloy sila sa pag-cooperate sa gobyerno. Buti daw pala hindi sila nag-cooperate. Ang layo. Ano bang ano ba 'tong si Cory Diskaya? Sunod niyan ikaw naman kakasuhan. Sunod niyan siya naman kakasuhan. Nagrereklamo siya na parang biktima sila ng ano, ng pang-aapi, persecution. Sila na nga daw ang tumulong sa gobyerno kasi marami silang tinuro ng mga politiko. Sila pa ngayon ang binalikan. Ang totoo, hindi kayo maraming tinuro. Marami kayong pinangalanan pero ang karamihan naman do'n, parang itinuro lang sa inyo na ito yung banggitin niyo, ito yung ituro niyo. Yung mga totoong sangkot hindi niyo itinuro, eh. Walang senador, oh. Tapos sa mga kongresista, yung mga malalaking ano, mga personahe hindi naman nila dinamay, dinawit. Prinotektahan pa nga nila, eh. Tapos ayaw nilang mag-cooperate, ayaw nilang magbalik ng ninakaw nilang pera. Oh, ay ano yun, sila yung pinakamaraming ano diyan na contractors, pinakamaraming kontratang nakuha sa gobyerno. Tapos ayaw bumalik. Yun lang naman mga luxury cars ang nakuha sa kanila kasi talagang sa pilitang ni-raid yun, eh. Oh, pero sa pera, wala silang sinauli. Kaya sa totoo, hindi sila nagko-cooperate. Kaya mali yung sinasabi ni Diskayang nagko-cooperate na nga sila. Hindi totoo yun. Anyway, drama lang yan ni Cory Diskaya. Sa susunod niyan, siya naman yung kakasuhan. At marami pang susunod na mga kaso sa kanya at kay Sara Diskaya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.